Pakipindot na. Alright, good morning. Kumusta na po kayong lahat? Napaka-ganda po yung mga inaawit ng ating mga awit sa ating church. Sa choir pa lang. Actually, simula pa lang, ay kinakanta na natin yung ating monthly song of the month. Tapos, sa congregational singing, talagang binibigay natin yung ating pag-awit para sa Panginoon. It's not to entertain God, but to worship God. Amen? Amen. We are not here, hindi yung, Pastor, gusto ko ma-bless pag ako'y nasa church. Hindi po yun. We are here to bless the name of the Lord. Amen? Amen. Kasi kung tayo nandito lang para tayo lang ay ma-bless, baka mabigo po kayo dahil may mga pagkakataon dun sa expectations, hindi po yun ang nangyayari. Kaya kung ang ating gusto lang lagi ay ma-bless tayo, ay paano kung di ka na-bless? Paano na? Kaya ang tamang attitude pagsamba sa Panginoon ay yung i-bless natin ang Panginoon. Amen? Amen. Kaya tayo po ay nagpupuri sa Diyos dahil ibig natin matuwa ang Diyos sa atin. Narito tayo para ibigay ang best natin sa Panginoon. Kaya tayo po ay tumayong lahat, let's all stand. At ibig ko pong hawakan ninyo ang inyong mga Bibles. Hold your Bibles. And I believe you have your Bibles. At tayo pong lahat ay sabay-sabay na babasa itong ating pong madalas nating basahin ang ating pong confession, ang ating patotoo pagdating po sa salita ng Diyos. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Ito ang ating Biblia, isang salita ng Diyos, ilawag sa ating mga mata at liwanag sa ating dadaanan. Kinasihan ito ng Diyos sa pagsuway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran upang ako ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Itatago ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa Diyos. Tayo po yung manalangin. O Panginoon namin Diyos, nagpapasalamat po kami muli binigay mo sa amin ang ganitong pagkakataon. Itong nagdagang mga araw, Panginoon, ay mga pagulan at pagkatapos ng yung banta ng pagsabog ng Bulkang Mayon. At marami po kami mga kababayan hanggang ngayon ay hindi pa rin po nakaka-recover mula sa mga nagdaang pagbaha, nagdaang bagyo nung si Luis. Marami po kami mga kababayan sa lugar ng norte. Ang mga palayan nila ay nasira. At ganun din Panginoon, sa nagdaang Mario na bagyo ay hanggang ngayon ang mga kababayan ay dumaranas pa rin ng kahirapan. At may lang kami mga kapatiran ng nabaha at ang ipatuloy na kaaliwan Panginoon ang ipagkalubos sa kanila. O Panginoon Diyos, sa aming sama-sama pag-aaral ng iyong mga salita, kayo po ang patuloy na maluhati po namin. Ito po aming panalangin sa pangalan ng Jesus ang lahat ay magsabi ng Amen. Maupo na po tayong lahat. Tayo po ay nasa ating pong sharing mensahe na pangatlong Sunday po natin itong pinag-uusapan at pinag-aaralan. At ito po ay tungkol sa mga gawain sa paglago. Gawain sa paglago. Ibig sabihin, tayo po ay nagnanais na lumago sa ating buhay spiritual. Ibig natin na tayo ay makitaan ang tinatawag na spiritual growth. Kaya naman po, ang ating pong babasahin ngayon ay ang Hebreo, Kabanatang 5, 5-14. At dahil po tayo ay babasa po nito, kung kayo po ay may Bible na tangan-tangan at inyong basahin yan sa inyong Biblia, at kaya naman ng inyong mga mata para basahin po ito, Hebreo, Kabanatang 5, 4-14. Basahin po natin all together, all begin. Walang sinumang nag-angkin ng karangalan nito para sa kanyang sarili, kundi siya na tinawag ng Diyos tulad ng kanyang pagkatawag kay Aaron. Kaya hindi inangkin ni Kristo para sa kanyang sarili ang kalulatian ng pagiging isang pinakapulong saserdote. Subalit sinabi ng Diyos sa kanya, ikaw ay ang aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita. Kaya hindi naman sa ibang dako ay sinabi niya ito, ikaw ay isang saserdote magpakailanman ayon sa pangkat ni Melchizedek.
siya ng nabubuhay pasalamat ay kapwa humiling at dumalangin na may malakas na iyak at pagluha sa kanya na makapagliligtas sa kanya mula sa kamatayan. At dahil siya ay may banal na pagkatakot, siya ay dininig. Bagaman siya ay isang anak, natutunan niyang sumunod mula sa mga bagay na kanyang tiniis. Nang siya ay nahiganap, siya ay naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan para sa lahat ng mga sumusunod sa kanya. Siya ay itinalaga ng Diyos na maging isang pinakapunong saserdote ayon sa pangkat ni Melchizedek. Marami kaming masasabi patungkol sa kanya na mahirap ay paliwanag dahil kayo ay naging mapurol sa pakikinig. Sapagkat sa panahon na kayo ay dapat na maging mga guro, nangailangan pa kayo na may magturo sa inyong muli ng panimulang katuruan ng mga aral ng Diyos. Kayo ay naging katulad ng mga nangailangan pa ng gatas at hindi tulad ng mga nangailangan ang matigas na pagkain. Sapagkat ang sinumang nabubuhay sa gatas ay hindi pa sanay sa katuruan patungkol sa katuwiran, sapagkat siya ay isa pang sanggol. Ngunit ang pagkain matigas ay para sa mga tao ganap na, dahil sa pagsagawa ay nasanil nila ang kanilang mga kaisipan upang makilala ang masama at mabuti. So ang ating pong tinatalakay ngayon tungkol nga sa tinatawag na paglago, ay tayo po'y magsimula sa tinatawag natin yung pagsilang po natin sa physical. Ano po, tayo pong lahat ay imanas niya, lahat po tayo may tinatawag na physical birth, lahat po tayo may birthday. Kaya dito po ay makita po natin paano ba nangyari lahat, paano ba nagpasimulang lahat. Kaya patuloy po natin itong video na ito at makita po natin yung miracle ng pagforma ng Diyos ng buhay doon po sa sinapupunan. Tingnan po natin.
the perfect creation of God. So, wow, it's a beautiful video. Actually, you can watch that sa YouTube. Marami pa. At yung iba ka sa 3D, etc. But then, makita po ninyo, yung paano nabuo ang physical life. At sa iba nga talagang pinakitang mabuti, ang ganda ng pagkaka-picture talaga. At dito makita natin na sa lahat ng iyon, ang Diyos ang siyang kumilos doon. Ano po? So lahat po tayo dumaan sa ganung proseso. Amen po ba yun? Mukhang hindi tanggap ng iba. Ganun pala. Yung iba ay kaya po yun. Yung iba naman ay sa isa ko napanood ay yung sa ultrasound naman kinunan. At pinarts-part sila yon. At meron yung 2D, 3D na ultrasound. At talagang kita mo yung pagbuo ng sanggol kung sa loob na sinapupunan. Kaya sabi ko nga, ganun pala. At dati wala ngayon, no? Ngayon, naintindihan natin paano na form yung sanggol sa loob na sinapupunan ng nanay. Kaya po, ito po natin makita na lahat tayo bilang nandito ngayon, nagsimula sa pagiging sanggol. Amen po ba yan? Lahat po tayo ay nagsimula sa pagiging sanggol. Kaya naman, napakahalagang maunawaan din natin pagdating po sa tinatawag na spiritual na buhay, tayo po lahat ay nagsimula rin sa pagiging sanggol sa Espiritu. Kaya tingnan po natin yung mga katunayan ng ating pagsilang espiritual. Tingnan po natin yung ilang mahalagang talata sa Biblia. Ano ba sinasabi ng Biblia tungkol po sinatawag na kapanganakang espiritual? Una po natin tingnan ng talata ay dito sa 1 Kabanatang 1. At ito yung pinaliwanag ni Juan na kung paano tayo ay pinagkakalooban ng tinatawag na kapamahalaan o power or authority na maging anak ng Diyos. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Ang tunay na ilaw ay yung tumatanglaw sa bawat taong pamarito sa sanglibutan. Siya ay nasa sanglibutan, ang sanglibutan ay nilikha sa mamagitan niya at hindi siya nakikilala ng sangkatauhan. Siya ay pumunta sa kanyang sariling mga tao, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang sariling mga tao. Dalagkwat ang lahat ng tumanggap sa kanya ay binigyan niya ng kapamahalaan maging mga anak ng Diyos. Sila ay mga sumampalataya sa kanyang pangalan. Verse 13, take note. Ipinanganak sila hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao. Sila ay ipinanganak mula sa Diyos. So yung pong pagiging anak ng Diyos ay yung ikaw ay ipinanganak mula sa Diyos. Kaya maliwanag po yan, merong tinuturo talaga sa Bible na merong tinatawag na ipinapanganak espiritual. Merong tinatawag na ipinanganak na mula sa Diyos. Alam natin, merong tinatawag tayong anak ng Diyos, tanging anak ng Diyos, walang iba ang Panginoong Jesucristo. Pero yung pinagkalooban ng karapatan, based on what we call believe and receive, yung bang tayo ay sumampalataya, tayo tumanggap. Now, synonymous yung dalawang yan. Ano po? The one who believe is the one who receive, and the one who receive, the one who believe. Hindi mo pwede sabihin, nananampalataya ako na hindi ka tumatanggap. Kaya kung maliwanag na binanggit yan sa John 1:12, na nandun yung emphasis ng pagtanggap dahil ikaw yung sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Another verse, natitingnan po natin, John chapter 3, at dito magsimula tayo sa verse 3. Ito po yung pag-uusap ni Jesus at ni Nicodemo. Dahil nga po si John, binigyan niya ng paliwanag sa John 1:12, verse 13, tungkol sa pagiging anak ng Diyos, na paano mangyayari, paano may papanganak mula sa Diyos. Ito yung kanyang pinaliwanag. At ginamit niya po na visual aid dito, yung para maintindihan natin, yung conversation niya with Nicodemus, na si Nicodemo ay isang religious person, mabait na tao, isa sang Pariseo, at ito ang kanyang sinabi ni Jesus sa kanya. Tumugon si Jesus sa sinabi sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya maaari makita ang paghahari ng Diyos. Itinanong ni Nicodemus sa kanya, paano may panganak ang taong matanda na?
Makapasok ba siyang muli sa sinapupunan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makapasok sa paghahari ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kailangan ipanganak ng muli. Ang hangin ay umihip kung saan ito ibig, narinig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Gayon ang bawat ipinanganak sa Espiritu. So dito si Jesus, pinapaliwanag niya kay Nicodemo yung kahalagaan na siya'y may panganak spiritual. Siya'y panganak mula sa Diyos. At ang alam ni Nicodemo ay physical na kapanganakan. Pero yun ay pinaliwanag ni Jesus, hindi ganun ang kanya ibig sabihin. Kapanganakang spiritual ang kanyang pinapaliwanag dito. Kaya maliwanag na sinasabi ng talatang yan na ang isang tao, kahit na siya religyoso, kahit na siya mabait, kahit na siya ay masabi nating lumaki na sa tinatawag na Kristiyanong pamilya, hindi mo garantiya na siya po ay ipinanganak spiritual. Kinakailangan na kung paano ka ipanganak physical, meron tinatawag na birthday, ay meron ka rin tinatawag na spiritual birthday na kinakailangan mo may panganak spiritual. Isa pang talata na titingnan po natin, unang Pedro, kabanatang 1, at ito yung pinaliwanag din ni Pedro mismo. Ito kanyang paliwanag. At ito ay mababasa sa verses 22 hanggang sa verse 25. Sabi niya ganito, ngayon idinalisay na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa magitan ng inyong pagsunod sa katotohanan sa magitan ng Espiritu upang kayo magkaroon ng pag-ibig na walang pagkukunwari sa mga kapatid. Kaya nga, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong nikas na may malinis na puso. Ipinanganak kayong muli. Hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa magitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi magpakailanman. Ito ay sapagkat sinasabi, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, ang lahat ng kaluluwa ng tao ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalagas, ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi magpakailanman. Ito ang ebanghelyo na ipinangaral sa inyo. Kaya dito makita natin yung relasyon ng pangangaral ng ebanghelyo. Na kailangan ng tao ay marinig niya ang mabuting balita ng kaligtasan upang makilala niya ang kanyang sarili na kailangan niyang nakapagligtas sa si Yesu Cristo. Dahil ang ebanghelyo mismo ay si Yesu Cristo, ng tao sa kanyang sarili, hindi niya kaya niligtas sa kanyang sarili dahil siya ay isang makasalanan, kaya kinakailangan niyang pagsisiya ng kanyang kasalanan at nandun yung pagsampalataya kay Cristo, tanggapin si Jesus sa kanyang buhay bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas at doon niya mararanasan ang tinatawag na kapanganakang maguli. Amen po ba yun? So, meron tayong tinatawag ng physical birth. For you to grow physically, you need to be born physically. Kaya kayo nandyan, nagpapanganak kayo physically. Kaya kayo ay nasa malaking ganyan na, adult na kayo, o kaya kayo nasa youth, tumangkat kayo, yung iba natiling hindi tumangkat, tapos nang pagtangkat. But the point there, nagpanganak ka physical. At ngayon, kailangan mo rin may panganak spiritual. Pastor, sapat na bang ako nabautismo ha? Pero kung hindi ka tumanggap kay Jesus, nagpabautismo ka, hindi ka na ipanganak spiritual. Importante, ikaw ay tumanggap kay Jesus bilang yung Panginoon tagapagligtas. Para ikaw ay panganak spiritual. So, ibig sabihin, dalawa pala ang kaarawan natin. Dalawa birthday natin. Alin sa palagay niyo ang pinaka-importante sa dalawang birthday? Yung physical birthday mo, yung spiritual birthday. Yes. Because the life of Christ that you will be spiritually born. It cost Christ for you to experience the spiritual birth. Christ did to